Magandang araw ulit sa inyo mga ka-electrical. Sa video natin ngayon ay ipapakita ko sa inyo yung manual operation ng 33 kV switchgear na ginagamit namin sa aming 200 megawatt na solar farm. Ali, simple lang yung operation na ipapakita ko sa inyo, pero importanteng may idea rin kayo para kung ma-encounter nyo to sa mga susunod na project ninyo or in the future, ay may idea na kayo kung paano ginagawa. Okay, mga ka-electrical, umpisahan na natin. Magandang araw sa inyo mga ka-electrical. Ang nakikita nyo ngayon sa screen ninyo ay ang single line diagram ng solar farm. Kung mapapansin ninyo, doon sa taas, meron mga circuit breaker na mga naka-close. Ayun yung mga square na kulay pula. At meron din namang isang circuit breaker na naka-open. Ayun yung square na may kulay green na border at may puti sa loob. Dito naman sa baba, switchboard B, lahat ng circuit breaker ay naka-open. At mapapansin niyo rin, yung control mode niya is lahat local. Bali, may gumawa kasi sa switch room kanina, nag-test sila ng mga protection relay. Then tapos na sila mag-test. And ngayon, i-close ko naman isa-isa ulit yung mga feeders tsaka yung incomer. Bali, may dalawang mode ng operation ng mga circuit breakers. Isa is yung local, which is may selector switch do sa bawat isang switch gear. Isi-switch sa local and then i-switch open or close dun mismo sa loob ng switch room sa breaker. Or yung pangalawa naman is remote. Dun sa selector switch ng switch gear, i-turn natin sa remote and then pupunta rito sa SCADA para kontrolin dito isa-isa. So kung to demonstrate lang yung remote operation, pakita ko lang sa inyo, pero hindi ito magko-close ngayon kasi naka-local nga. Yan, pansinin nyo, meron dong nakalagay na current state open. So pagka pwede nating kung naka-remote yung mode ng operation, pwede nating i-close dito. Pero dahil naka-local sila, kahit ipinutin natin yung close, hindi yan magko-close. So pupunta na lang tayo ron sa loob ng switch room. Nandito ako ngayon mga ka-electrical sa loob ng switch room B. Yung nakita nyo kanina sa screen na lahat ng mga circuit breakers ay naka-open. Dito yon. So kung mapapansin niyo yung indicator, yung kulay green na naka-horizontal, dito sa baba, earth switch. So dapat siguraduhin natin na naka-open yan in the green horizontal position. Open yan. So bago natin i-close tong circuit breaker na yon, siguraduhin natin na naka-open yan, yung indication yan. Although may mga interlocks naman yan, hindi natin ma-close yung breaker hanggat naka-close itong earth switch. Mas mabuti pa rin na meron tayong visual confirmation. So sa ngayon, naka-green yan, naka-open yung earth switch natin. Pwede nating ma-operate itong main circuit breaker natin to close. And then yung operate mode switch na sinasabi ko kanina, ito yon, naka-local kanina. Nakita naman natin sa SCADA na naka-local. Yan. So lahat, itong kabila, naka-open ang breaker, naka-local. Dito rin sa kabila, open ang breaker, open ang earth switch, local. Yung isa, lahat naka-open, and selector local. And lastly, itong isa, open ang breaker, open ang earth switch, and operate mode switch local. Okay? So ang gagawin ko ngayon, since naka-local sila lahat at nandito ako, i-operate ko to close yung mga breaker. Itong switch na to, itong CB operate switch. So i-close ko yan.
Mag-umpisa tayo ngayon dito sa in-camera kasi i-close natin lahat. So hindi natin pwedeng i-close muna yung mga feeder bago i-close yung in-camera. So i-close ko muna yung in-camera. And then papunta tayo sa mga feeder. Isa-isa. Okay. So dito ako ngayon sa in-camera. Confirmation, open ng earth switch, open ng breaker. Ko-close ko. Yan. Nakita niyo na yung yung indication na close na. Tapos kanina yung tumutunog yung yung circuit breaker, yung charging motor ng circuit breaker. And then punta naman tayo. So nakikita niyo rin dito yung cable light indicator. So ibig sabihin, buhay na tong switchgear na to. Ngayon, dahil tapos na tayo rito, pwede ko nang ilagay ito sa remote para makita natin sa SCADA mamaya na naka-remote na yan tapos naka-close na yung breaker. Then, lipat naman tayo sa kabila. Switch, circuit breaker open, earth switch open, then close. Okay. Lipat naman tayo sa kabilang feeder. Confirmation. Earth switch open. Circuit breaker open. Operate mode switch local. And then CB operate switch. Kita natin yung cable light indicator. Yan. Then, lipat tayo sa kabila. Confirmation, earth switch open, circuit breaker open, local, and then close. Okay. Cable light indicator. Lahat meron. And then lastly, dito naman tayo sa huli. Earth switch open, circuit breaker open, local, and then close. Cable light indicator. Meron lahat. So ngayon, naka-close na lahat ng breaker natin. Lahat ng feeders, pati yung in-camera. Kita nyo. Babalik naman ako ngayon sa SCADA. Tingnan natin yung status kung yung mga indication is nag-close. At saka yung operate mode switch ay lumipat sa remote. So bago tayo pumunta sa control room, iset ko muna sila lahat sa remote. Okay, lahat nakaset na sa remote. Okay, pwede nang bumalik dun sa control room para i-check sa SCADA yung status ng mga breaker at ng mga operate mode switch. Ngayon mga ka-electrical, nakabalik na ako rito sa loob ng control room. Dito sa SCADA screen na nakikita nyo ngayon, nakikita nyo na lahat ng circuit breaker ngayon is naka-close na. Dahil kinlose ko na lahat ng mga circuit breaker dun sa switch room.
And then isa pa, yung mga mode of operation ng mga circuit breaker, lahat is naka-remote na, nawala na yung mga indication na local. Kasi inisiisa ko nang ilagay sa remote lahat ng mga CB mode switch to remote position. So ayun lang mga ka-electrical. Bali ang ano lang sa pag-ooperate lang ng mga switchgear, lalo ng mga high voltage 33 kV or up, basta mga lalo ng mga high voltage, is dapat ang mga taong gumagawa ng switching, kahit na gaano kasimple, is dapat trained sa task. Katulad ditong pinakita ko sa inyo, kung titingnan ninyo, napakasimple lang nung pag-switch. It's a matter of turning the knob of the switch lang to local and remote, tapos close lang. Pero hindi po pwedeng ang gagawa niya na hindi trained para sa high voltage switching. So kasi ako, nag-training ako dito sa Australia ng high voltage switching dahil it's a requirement na bago ka makapag-operate ng switchgear, kahit na gaano kasimpleng operation, dapat trained ka and certified as a high voltage switching operator. So nag-training ako ng 5 days, and then with written and practical assessment, and then I got certified. So kaya pwede na ako mag-operate ng mga switchgear. So it's not just operating the switchgear, isolation, de-isolation, LV and HV. So pwede ko nang i-operate dito kasi certified na ako dito sa Australia. Ayun lang mga ka-electrical. Maraming salamat at sana may natutunan kayo sa video na to. God bless.